Welcome sa isa na namang episode ng Panlasang Pinoy. Magluluto tayo ng kamaron rebosado. At ito yung mga gagamitin nating ingredients. Shrimp, flour, cornstarch, eggs, fresh milk, salt, at lemon. Gagamit din tayo dito ng cooking oil. Umpisa na natin ang paggawa ng kamaron rebosado. First step, kailangan nating i-marinate itong shrimp sa lemon. So, hinati ko lang itong lemon, then squeeze lang natin dito sa shrimps. Papabayaan lang nating ma-marinate dito sa lemon yung shrimps for a few minutes. Habang ginagawa natin to, gawin muna natin yung batter. Sa paggawa ng batter para dito sa kamaron rebosado, kuha lang tayo ng isang mixing bowl. I-combine natin yung flour, yung cornstarch, and yung salt. Mimix lang natin ito mabuti. Then, ilalagay na natin yung eggs. Haluin lang natin uli. Then, ilalagay na natin yung milk. Continue lang natin yung pagmimix. So, sustir na lang natin to hanggang sa well-distributed na lahat ng ingredients. After this, we'll move on to the next step. Next, magpapainit lang tayo ng pan na meron ng cooking oil. And then, kapag mainit na yung cooking oil, i-dip natin yung shrimp dito sa batter na ginawa natin. After this, diretso na natin itong ipa-fry. Gagawin lang natin yung procedure na yun hanggang sa lahat ng shrimp na luto na natin. After frying, kukunin lang natin yung naluto na shrimp. Then, transfer natin sa isang serving plate. Usually, nilalagyan ko ng paper towel yung serving plate para ma-absorb yung excess na oil. Para sa exact measurements ng mga ingredients, bumisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. After nating ma-fry yung shrimp at malagay sa serving plate, eto na ang ating kamaron rebosado.